tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding tensyon ang muling sumiklab sa silangang bahagi ng Europa matapos pabagsakin ng isang Spanish F. 12 fighter jet ang isang illegal na drone na pumasok sa himpapawid ng Romania. Ang operasyong ito ay isinagawa sa ilalim ng air policing mission ng NATO na naglalayong protektahan ang mga hangganan ng alyansa laban sa mga banta mula sa labas, partikular na ang mga nagmumula sa nagpapatuloy na digmaan sa kalapit na bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Ministry of Defense ng Romania nitong linggo, ang insidente ay naganap noong ika-15 ng Agosto. Ito na ang ika-4 na pagkakataon sa taong ito na napilitan ang Romania na gumamit ng lakas militar upang pabagsakin ang isang hindi autorisadong unmanned aerial vehicle na lumabag sa pambansang soberanya nito at nagdulot ng matinding alarma sa buong rehiyon. Ang sunod-sunod na pagpasok ng mga drone na ito ay nagpapakita ng lumalalang panganib para sa mga bansa sa rehiyon na malapit sa labanan. Bagamat hindi direktang kalahok ang Romania sa digmaan, ang lokasyon nito ay naglalagay sa bansa sa direktang linya ng panganib kung saan ang bawat paglabag sa himpapawid nito ay maaring maging mitya ng mas malaking komprontasyon sa pagitan ng NATO at Russia. Iniulat ng militar na unang nakita ng kanilang mga sopistikadong radar system ang drone habang lumilipad ito mula sa direksyon ng kalapit na Moldova. Pumasok ito sa himpapawid ng Romania sa layong humigit kumulang 24 na kilometro sa hilaga ng lungsod ng Galati, isang mahalagang sentro ng industriya at daungan na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng bansa malapit sa hangganan. Matapos makita ang target, agad na nakumpirma ng Spanish F-18 fighter jet na nakatalaga sa naturang rehiyon ang lokasyon nito sa radar. Sa pamamagitan ng mabilis na koordinasyon, nakatanggap ang piloto ng direktang pahintulot mula sa pamunuan na pabagsakin ang drone. Ligtas na naisakatuparan ng misyon eksaktong 5:01 ng umaga na nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaan ng mga puwersa ng alyansa. Kinumpirma rin ng Ministry of Defense ng Romania na ang mga labi ng nawasak na drone ay pinaniniwalaang bumagsak sa isang ligtas at walang nakatirang lugar sa pagitan ng dalawang maliliit na nayon. Dahil dito, walang naiulat na pinsala sa mga ari-arian o nasugatan sa mga lokal na mamamayan na siyang pangunahing inaalala ng mga otoridad sa tuwing may nagaganap na ganitong uri ng operasyong militar. Upang maunawaan ang konteksto ng banta, mahalagang malaman na ang Romania ay may napakahabang hangganan sa Ukraine na umaabot sa 614 na kilometro. Ang malawak na hangganang ito ang dahilan kung bakit madalas na naaapektuhan ng bansa ng mga ligaw na bomba, drone at iba pang kagamitang militar na ginagamit sa patuloy na labanan sa kabilang panig ng hangganan. Sa nakalipas na 4 na taon mula nang magsimula ang malawakang digmaan sa Ukraine, paulit-ulit nang nakaranas ang Romania ng mga paglabag sa himpapawid nito ng mga Russian drone. Ang mga insidenteng ito ay hindi lamang nagdudulot ng takot sa mga residenteng nakatira malapit sa hangganan, kundi nagpapakita rin ng patuloy na panganib sa mga teritoryong malapit sa mga lugar kung saan may aktibong labanan. Bukod sa panganib sa himpapawid, nahaharap din ang Romania sa mga banta sa karagatan. Maraming ligaw na mina ang natagpuang lumulutang sa Black Sea na direktang nagbabanta sa mga pangunahing ruta ng kalakalan at enerhiya. Ang sitwasyong ito ay nagpapahirap sa operasyon ng mga barkong pangkalakalan at nagpapataas ng halaga ng seguro para sa lahat ng biyaheng dumaraan sa naturang rehiyon ng Black Sea. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit ng puwersa ang Romania laban sa mga drone. Noong nakaraang Hulyo, matagumpay ding nakapagpabagsak ang mga piloto ng Romanian F-16 fighter jet ng 3 Russian drone na lumabag sa himpapawid ng bansa. Ito ang unang pagkakataon na direkta silang nagpaputok matapos ang 12-dosenang naunang insidente ng panghihimasok mula nang magsimula ang kaguluhan sa buong rehiyon. Ang pagbabago sa diskarte ng Romania mula sa simpleng pagsubaybay patungo sa aktibong pagpabagsak sa mga lumalabag na drone ay nagpapakita ng mas mahigpit na paninindigan ng bansa. Ayon sa mga eksperto, layunin nitong magpadala ng malakas na babala na hindi papayagan ng Romania at ng alyansang NATO ang anumang banta sa pambansang seguridad, integridad ng teritoryo at kaligtasan ng mga mamamayan. Ang partisipasyon ng Spanish F-18 fighter jet ay nagpapatunay sa kahalagahan ng kolektibong depensa ng NATO. Sa ilalim ng kasunduan ng alyansa,
Ang mga bansang miyembro ay nagtutulungan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga eroplanong pandigma upang magbantay sa himpapawid ng mga bansang nasa silangang bahagi ng Europa na mas madaling maapektuhan ng labanan tulad Enge, Romania, Poland at iba pang bansa sa rehiyon. Ang ulat na ang drone ay nanggaling sa direksyon ng Moldova ay nagdaragdag din ng panibagong dimensyon sa komplikadong sitwasyon. Ang Moldova, na isa ring bansa sa Europa ngunit hindi miyembro ng NATO, ay madalas ding makaranas ng mga katulad na paglabag sa sarili nitong himpapawid. Ipinapakita nito na ang buong rehiyon ay nasa ilalim ng patuloy na banta ng destabilisasyon dahil sa nagpapatuloy na digmaan. Ang epekto ng mga insidenteng ito sa mga sibilyan ay hindi matatawaran. Maraming pamilya na naninirahan malapit sa hangganan ang palaging nakakaramdam ng takot dahil sa tunog ng mga eroplanong pandigma at mga pagsabog. Ang pamahalaan ng Romania ay patuloy na nagpapatupad ng mga babala at nagpapadala ng mga alerto sa cellphone upang abisuhan ang mga mamamayan sa tuwing may namumuong panganib sa himpapawid. Sa teknikal na aspeto, ang matagumpay na pagharang at pagpabagsak sa drone ay nangailangan ng mabilis at tumpak na komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang sentro ng command ng NATO. Ang paggamit ng mga makabagong sistema ng radar at missile ay patunay na patuloy na pinapalakas ng alyansa ang depensa nito upang matiyak na walang anumang banta ang makakalusot ng hindi napapansin o natutugunan sa tamang oras. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan ng Romania sa internasyonal na komunidad na kondenahin ang mga paglabag na ito. Binigyang diin nito na ang paulit-ulit na pagpasok ng mga dayuhang drone sa teritoryo ng bansa ay isang malinaw na paglabag sa batas internasyonal na naglalagay sa buhay ng mga inosenteng sibilyan sa malaking panganib at sumisira sa kapayapaan sa buong Europa. Ang seguridad sa Black Sea ay nananatiling isa sa mga pinakasensitibong isyu sa kasalukuyan. Dahil dito dumaraan ang malaking bahagi ng supply ng pagkain at enerhiya, ang anumang kaguluhan o presensya ng mga mina at drone ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya naman pinatitindi ng NATO ang pagpapatrolya nito upang mapanatiling ligtas at bukas ang mga rutang ito. Ang kontribusyon ng Spain sa misyong ito ay umani ng papuri mula sa pamahalaan ng Romania. Ang mabilis nitong pagtugon ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga kasapi ng NATO anuman ang layo ng kanilang sariling bansa mula sa sentro ng krisis. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay mahalaga upang mapanatili ang katatagan ng depensa ng buong alyansa laban sa anumang anyo ng panlabas na agresyon. Sa pagpapatuloy ng labanan sa Ukraine, inaasahan ng mga analista ng militar na mas marami pang katulad na insidente ang maaaring maganap sa hinaharap. Kailangang manatiling mapagmatsyag ang Romania at patuloy na i-upgrade ang mga pasilidad ng militar nito upang matiyak na handa itong harapin ang mas komplikado at mas mapanganib na mga banta sa pambansang teritoryo sa mga susunod na buwan. Sa huli, ang insidenteng ito ay muling nagpapaalala sa buong mundo na ang digmaan sa Ukraine ay hindi lamang nakakulong sa loob ng mga hangganan ng bansa. Ang mga epekto nito ay patuloy na umaapaw sa mga kalapit na bansa na nagpapatunay na ang paghahanap ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking hamon ng ating henerasyon. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Nahaharap ngayon sa matinding presyur ang pamahalaan ng Israel matapos ihayag ng Estados Unidos ang kanilang mariing hiling kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nais ng Amerika na hayagang kondenahin ng punong ministro ang mararahas na pag-atake ng mga militanteng Israeli settler laban sa mga Palestino sa West Bank, partikular na sa nayon ng Kusra na nasa ilalim ng pagkubkob. Ayon sa mga opisyal mula sa Amerika at Israel, ang hakbang na ito ay bunsod ng lumalalang sitwasyon sa nasabing rehiyon kung saan ang mga militanteng settler ay patuloy na nanggigipit sa mga pamilyang Palestino sa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Ang panawagang ito ay nagpapakita ng lumalalim na pagkabahala ng pamayanang internasyonal sa kawalan ng seguridad at proteksyon para sa mga sibilyan sa mga nasasakupang teritoryo. Sa nayon ng Kusra, na matatagpuan sa West Bank, halos isang linggo nang nakalubog sa matinding takot ang mga residente dahil sa pagkubkob ng mga militante. Ayon sa mga ulat, ang mga pamilyang nakatira sa labas ng nayon ang pangunahing target ng mararahas na serye ng pag-atake. Ang sitwasyong ito ay hindi na bago para sa kanila dahil buwan-buwan na nilang nararanasan ang pananakot na kung minsan ay nagiging sanhi pa ng kamatayan. Inihayag ng mga pangkat para sa karapatang pantao na ang mga militanteng settler ay may sistematikong plano upang kamkamin ang mas marami pang lupain sa West Bank.
Ang patuloy na paglawak ng mga ilegal na pamayanan ay unti-unting sumisira sa pangarap ng mga Palestino na magtatag ng sarili nilang independenteng estado sa hinaharap. Ang pangangamkam na ito ay patuloy na nagdudulot ng matinding tensyon sa buong rehiyon. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon, hindi agad nagbigay ng pahayag ang kapulisan at militar ng Israel hinggil sa mga nagaganap na pag-atake. Bagaman sinabi ng militar na nagpadala sila ng mga sundalo sa Kusra mula pa noong Huwebes upang di umano ay protektahan ang mga residente at panatilihin ang kaayusan, iba ang nararanasan ng mga lokal na mamamayan sa bawat araw. Para sa kanila tila walang sapat na proteksyon ang pamahalaan. Isa sa mga residenteng direktang apektado ay si Marmar Ouda. Upang maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa walang humpay na pag-atake ng mga militante, napilitan siyang maglagay ng matitibay na bakal na bakod sa paligid ng kanyang bahay at mga rehas sa bawat bintana. Ang kanyang tahanan na dapat sana ay lugar ng kapayapaan ay mistulang naging isang kulungan dahil sa takot na mapasok sila ng mga armadong settler anumang oras. Bukod sa pisikal na banta, nakararanas din ng matinding psikolohikal na takot ang buong pamilya ni Ouda. Sa pader mismo na katabi ng kanyang bahay, may nakasulat na kamatayan sa mga Arabo sa wikang Hebreo gamit ang spray paint. Ang ganitong uri ng pananakot ay patunay ng lumalalang puot at diskriminasyon na kinakaharap ng mga Palestino sa kanilang sariling lupain, habang walang ginagawang aksyon ang mga lokal na awtoridad. Ang takot ni Ouda ay may malalim at napakasakit na pinagmulan. 5 buwan na ang nakalilipas, ang kanyang pamangkin ay binaril at napatay ng isang Israeli settler sa isang marahas na insidente kung saan nasugatan din ang kanyang sariling kapatid. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang pamilya, isang patunay na ang banta sa kanilang buhay ay hindi lamang basta pananakot kundi isang malupit na katotohanan. Iniulat ng ilang media sa Israel noon na ang settler na bumaril, na nagsisilbi ring reservist sa militar, ay naaresto ng mga awtoridad. Gayunpaman, hindi matukoy ng Reuters kung formal ba itong kinasuhan o pinalaya ring kalaunan ng walang kaukulang parusa. Nang tanungin muli ang kapulisan at militar ng Israel para sa karagdagang impormasyon, nanatili silang tahimik at hindi nagbigay ng tugon hinggil sa usaping ito ng hustisya. Sa isang napaka-emosyonal na pahayag, sinabi ni Ouda na mas hiling pa niyang siya na lamang ang namatay sa sandaling iyon kaysa masaksihan ang pagpanaw ng kanyang pamangkin sa kanyang harapan at ang pagkabaril sa kanyang kapatid. Dagdag pa niya, naghain na sila ng maraming reklamo sa kapulisan ng Israel ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang natanggap na proteksyon o tulong upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ayon pa kay Ouda, hindi natapos ang karahasan sa nagdaang pamamaril na iyon. Patuloy pa ring umaatake ang mga settler at nito lamang nakaraang Miyerkules ay muli nilang pinagbabato ng malalaking bato ang kanyang bahay. Ang kawalan ng kapayapaan ay nagdudulot ng matinding trauma sa kanyang mga anak na gabi-gabi ay natatakot na baka tuluyang pasukin ng mga armadong grupo ang kanilang natitirang silid-tulugan sa bahay. Mariing sinabi ni Ouda na ang tanging layunin ng mga militanteng settler ay palayasin sila sa kanilang mga lupain o kaya naman ay patayin silang lahat. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa nararamdaman ng libu-libong Palestino sa West Bank na unti-unting nawawalan ng pag-asa dahil sa tila planadong pagpapatalsik sa kanila upang bigyang daan ang patuloy na pagtatayo ng mga bagong ilegal na komunidad para sa mga mamamayan ng Israel. Ayon sa mga grupong nagtataguyod ng karapatang pantao sa Israel, ang mga settler ay tila binigyan ng ganap na kalayaan at kaligtasan sa parusa ng kasalukuyang koalisyong gobyerno ng bansa. Ang pamahalaang ito na kilala sa pagiging radikal ay hayagang sumusuporta sa malawakang ekspansyon ng mga pamayanang Israeli sa West Bank na nagpapalakas naman sa loob ng mga militante na gumawa ng karahasan ng walang takot. Ipinaliwanag ni Ezra Brownstein, isang mananaliksik para sa grupong Rabbis for Human Rights, na ang mga settler ay napaka-provokatibo sa kanilang mga kilos. Literal na pinapasok at inaagaw nila ang mga bahay ng mga Palestino nang walang anumang legal na batayan. Ang ganitong gawain ay nagpapakita ng tila kawalan ng batas at hustisya sa rehiyon, kung saan ang lakas ng armas ang nagdidikta kung sino ang may karapatan. Kahit ang bagong itinalagang U.S. Ambassador to Israel na si Mike Huckabee, na kilalang masigasig na taga-suporta ng mga pamayanang Hudyo sa West Bank, ay hindi napigilang kondenahin ang naganap na pagkubkob sa tahanan ng mga Palestino nitong Huwebes.
Ang kanyang pahayag ay nagpapakita na ang antas ng karahasan sa kusra ay umabot na sa puntong hindi na maaaring baliwalain maging ng mga pinakamalapit na kaalyado ng Israel sa mundo. Batay sa pinakahuling datos mula sa United Nations bago matapos ang Hunyo ng taong 2026, higit sa 2,200 Palestino na ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa karahasan ng mga settler at iba pang mga paghihigpit sa kanilang paggalaw. Ang bilang na ito ay patuloy na tumataas araw-araw habang lumalala ang krisis sa makataong aspeto sa buong rehiyon ng West Bank. Sa labas ng kusra, marami ng pamilya ang tuluyang nawalan ng tahanan at ari-arian. Isa na rito ang pamilya ni Ibrahim Hassan. Isang buwan na ang nakalilipas nang mapilitan silang iwan ang kanilang bahay dahil sa tindi ng takot. Ang tanging naiwan na lamang sa kanilang dating tirahan ay ilang pirasong kumot, mga libro, at ilang larawan sa dingding na nagpapaalala sa masayang buhay na kanilang tinamasa bago dumating ang karahasan. Ikinuwento ni Hassan ang malagim na gabi kung kailan pinasok ng mga settler at mga lalaking nakauniforme ng militar ng Israel ang kanyang tahanan. Winasak nila ang mga bintana at walang awa siyang binugbog sa harap mismo ng kanyang asawa at mga umiiyak na anak. Dahil sa matinding trauma at takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan siyang lumikas at umarkila na lamang ng ibang matitirhan sa mas ligtas na komunidad. Katulad ng iba pang mga kaso, ang militar ng Israel ay hindi muli nagbigay ng tugon ng tanungin ng media tungkol sa mga seryosong paratang ni Hassan hinggil sa pakikipagtulungan o panonood lamang ng mga sundalo habang nagaganap ang pambubugbog sa kanya. Ang katahimikang ito mula sa panig ng militar ay lalong nagpapatibay sa hinala ng marami na may nagaganap na sabwatan o pagpapahintulot sa mga mararahas na aksyon ng mga settler. Ang trahedya sa kusra ay sumasalamin sa mas malawak na krisis sa buong West Bank kung saan ang karapatang pantao at kaligtasan ng mga Palestino ay patuloy na nayurakan ng walang kaukulang proteksyon. Habang walang malinaw na aksyon mula sa pamahalaan ng Israel at patuloy ang pananahimik ng militar, ang panawagan para sa hustisya ay patuloy na umaalingaw-ngaw.